Mga buhing santos, welcome sa atong The Sunriser. Dining higayuna karon nagaingon nga walay problema nining kalibutan, nga walay kasulbaran. Where there is a night, there is a day. Kung dunay kagitngit, dunay kahayag. O kung dunay suliran, dunay kasulbaran. Welcome to The Sunriser. Kini gipasikat sa Malakias chapter 3. Niya kini sa Malakias chapter 4 verse 1 to 3. Nagaingon nga sa katapusang panid sa kasaysayan sa kalibutan, ang tanang mga mapahitason sunugon sama sa dagami ug walay mahibilin kanila. Ugalang kaninyo nga nagasunod kanako, bulahan kamo, kay manglukso kamo sama nga sa manatimpa ka nga gipagawas sa turel. And that will be the time of the success of the triumphant church. Mao na kini ang kadaugan sa mga buhing santos. So niining karon atong paghisgutan ang napulog-tulog ka operations of the demon of deception. Ug pinaagi ninin nato pagtugkad by way of comprehending the 13 operations of the demon of deception. Dinhin nato matugkad ingon di ini ang dagan sa kalibutan. Now, kinsa ba diay ang kaaway sa tao? Matud pa ni San Pablo, Efeso chapter 6, verse 10 to 12. Ang atong kaaway, dili ang tao. Our enemy is not a person, not a group of persons. Apan ang atong kaaway, mga demon of deception. Ug busa kining demon of deception, atong tanawon, giun sa ba paggugpa ang kalibutan? Giun sa ba paggugpa ang utok o kasing-kasing sa katauhan? How the demon of deception destroyed the mental operations of the human race, and also giun sa paggugpa ang dagan sa kalibutan. Dinhin nato makuha ang 13 operations of the demon of deception. O kini nagasunod kini sa John chapter 8 verse 44 nga si Satanas mao nga mahan sa tanan nga mga limbong niining kalibutan. The father of all deceptions in this planet Earth is Satan. Ug busa ang mga anak niini musunod gyud sa pagpatuman niini karon nga demon niini mga limbong sa kalibutan. Ug kini gisugdan sa Genesis chapter 3 verse 4 to 6. Aguna niyang gilimbungan, reversing the truth. Mauuna tang ginikanan, gibalitan ni Satanas. And so downward karon sa mga generations around 6,000 years from Lulu Adam up to this present 2025. Dunay 13 operations of the demon of deceptions. Number 1, destroy trust in God. So gusto ni Satanas nga ang tao dili na mosalig sa Dios. Destroy trust in God. Ug ato kining tukion tagsa-tagsa. Paabot kamo sa atong The Sunriser, sa atong YouTube Dr. DF channel, and please subscribe and share ngadto sa atong mga kaigsunan. So number 1, gubon ang pagsalig sa tao ngadto sa Dios. That's the number 1 target of Satan. Number 2, destroy divine plan. So dunay plano ang Dios nga kitang tanan mahimong santos. We will all together be the saints in the kingdom of God. That's the divine plan. And Satan plano niya destroy the divine plan. Ikatulo, destroy Christ's leadership. So nagpakatao ang atong Diyos in the hypostatic union as true God and true man, ang Diyos nga anak. And He is the model leader of all the leaders in the world in the fullness of God's kingdom on earth. Siya
mao ang leader. Apan ang demon of deception destroy Christ's leadership. Giyon sa ba pagkupa ang leadership ni Kristo, pabutan kay ato kanang tukigon, padayon kita pag follow sa atong The Sunriser o sa atong Dr. DF YouTube channel. Number 4, destroy church authority. Kay gitukod man sa Dios ang iyang gingharian. And we have the church authorities. Daniel 2:44, iyang gitukod ang gingharian ug iyang gihatag ang mga gahom sa church authorities. Matthew chapter 16 verse 18 to 19, Matthew 28 verse 19 to 20. Pero ang plano ni Satanas, destroy the church authority. Yun sa pagkupa, pabutan ninyo ang tagsatagsa nato kapag tuki. Ikalima, destroy the word of God. So dunay pung sa Dios. O diha sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang pung sa Dios sama sa espada nga duhay suwak. It's just like a sword nga duhay suwak, mulagbas kini. Apan giunsan ni Satanas, demon of deception, nga gubon kining pung sa Dios, pabuta ninyo. Ikaunom, destroy the obligation to listen to the teaching authority. So, doon na may motudlo o gusto ni Satanas ng katauhan dili maminaw sa teaching authority. And so, ang ikaunom niyang operation, destroy the obligation of the church to listen to the teaching authority. Dili papaminawon sa unsang paagi nga gidestroy ni Satanas ang church obligation to listen to the teaching authority. Pabutan ninyo ang tagsa-tagsa nato kapag tuki. Ikapito, destroy church respect. So kuhaon na unsa ang laom nga pagrespeto sa katawhan niining gingharian nga gitukod sa Dios. And that's number 7. And number 8, destroy the church Bible. So dunay balaang kasulatan which was compiled, gihapnig kana and declared as the Word of God, the church Bible. Yun sa ba, pagbungkag ang church Bible at angi kay dinhi milusot ang ikawalo nga deception ni Satanas. Destroy the church Bible. Number 9, destroy sanctifying grace. So dinhi giunsa niya pagkumot ang grasyang makasantos kay kini moatud man pagsantos sa katawhan. Unya si Satanas dili gusto nga masantos ang katawhan. Giunsa niya, how did Satan destroy this sanctifying grace? Pabutan ninyo sa matag adlaw atong tukiun kining tanan. Number 10, destroy the church teachings. So giunsa ni Satanas pagguba sa church teachings. Dunay gitudlo sa atong founder of the church that Christ has founded. Gitudlo sa mga apostoles. Yun sa pagguba. How did Satan destroy the church teachings? At ang ikana ninyo sa atong pagtuki matag gabi sa Dr. DF YouTube o ingon man usab sa atong The Sunriser. Ika-12, number 11, destroy church foundation. So ang pundasyon ni ining gingharian nga gitukod sa Dios gibungkag ni Satanas. Giun sa badiya pabuton ta kay ato kining pagaisgutan. Number 12, destroy the church traditions. So tulo ang tradisyon ni ining gingharian sa Dios. Ang oral tradition, oral teachings
mao kini naglangkob sa customs, traditions na mao kini gisunod sa atong mga kaigsuonan diha sa simbahan. Kay mipadayag si San Juan nga dili tanan nasulat. Kay kung gisulat pa ang tanan, dili kasudlan ang tibuok kalibutan. And that's the first oral tradition. Ikaduha, mao ang written tradition. Ug ang written tradition pinaagi sa balaang kasulatan. Ikatulo, magisterium tradition. Mao na kini ang gipreserve sa church authorities. Sa unsang paagi nga kining tulo ka mga tradisyon gipangkumpa, pabutan ninyo ang halaom na tong mga pamalantong matag gabi. Please follow sa tong Dr. DF YouTube o ginusab sa The Sunriser kay atong ipalugtan ang tanan. O sa katapusan, ikanapulog-tulo, destroy the church guidance. Giyon sa ba ni Satanas, nagiguba ang giya, nga dili na magiyahan ang katawhan sa Diyos. The world population of around 8.2 billion people. Giyon sa ba pagugpa kining tanan. At ang ninyo, ang matag adlaw nato nga pagtuki sa atong The Sunriser and sa atong Dr. DF YouTube. Ang kahayag sa Diyos magadan-ag kanatong tanan. Santos, 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 Fiat